Kung nagnakaw, bakit hindi nakakulong? Sa unang dinig, tunog inosente ang tanong na ito. Abay oo nga naman, kung nagnakaw, bakit hindi nakakulong? Subalit, may ilan na sinasambit ang tanong na ito bilang pagtatanggol sa mga magnanakaw. Hindi mga ordinaryong magnanakaw na ating maituturing, kundi magnanakaw ng malalaking halaga ng pera. Daang milyong piso. Pag pinagsama-sama mo, bilyon-bilyong piso ang halaga ng mga ninakaw. At ang perang ninakaw, pera mo, pera nating lahat, pera ng bayan. Paano nga naman nangyari yun? Kung nagnakaw, bakit hindi nakakulong? Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan ang mensahe na ating gustong iparating, ipaghambing natin. Ikumpara natin ang kaibahan ng tinaguriang ordinary thief at political thief. Pangkaraniwang magnanakaw, yung bang ordinaryong kawatan. At politikong magnanakaw. Yun po bang mga nagpapanggap na lingkod bayan, subalit mga tulisan. Kabilang din po sa tinaguriang political thief ay mga personalidad na wala po namang posisyon sa gobyerno. Ngunit sila ay kasabwat at nakikinabang din sa mga ninakaw sa kaban ng bayan dahil kamag-anak nila ang political thief. Sa isang artikulo ni Kemi Oladipo na nailathala po sa isang online newspaper na nakabase sa Nigeria, naglatag siya ng 5 differences between an ordinary thief and a political thief. Ang 5 sinasabing kaibahan po ng pangkaraniwang magnanakaw at magnanakaw na mga politikong nagpapanggap na lingkod bayan, hango sa artikulo po ni Kemi ay dadagdagan pa po natin ng iba. Batay po naman sa mga pangyayari sa bansang minsan nang tinawag na Pearl of the Orient. Perlas ng Silangan. Republika ng Pilipinas. Dito po sa gawi pa sa atin, ang pangkaraniwang magnanakaw, ang ninanakaw ay mga gamit tulad ng cellphone, laptop, bag, alahas, mga delata sa grocery, bisikleta, reserbang gulong, side mirror, maging prutas gaya ng mangga, etc. etc. Ang political thief, kadalasan ang ninanakaw ay daan-daang milyong piso mula sa perang pinaghirapan nating lahat. Kaya naman, ang ninanakaw na nila ay ang ating kinabukasan, ang ating kalusugan, edukasyon ng ating mga anak at mga apo, trabaho at kabuhayan, maging mga negosyo ng mga may negosyo ay ninanakaw din nila. At ang iba'y patuloy na nagnanakaw dahil sila ay nasa poder. Ang pangkaraniwang magnanakaw, pinipili ang pagnanakawan. Yung mga snatcher, mga hold-upper, akyat bahay, shoplifter, ang mga ito ay namimili ng bibiktimahin. Ang mga political thief ang siyang pinipili ng mga pagnanakawan. Opo, ikaw mismo ang pumipili sa kanila sa pamamagitan ng iyong boto. Alam mo nang magnanakaw, matibay ng ebidensya na sila'y magnanakaw pero ibinoboto mo pa rin. At iboboto mo pa rin. Tayo'y nagkakaisa para labanan ang pangkaraniwang magnanakaw. Galit na galit tayo sa kanila. Kapag nakakita ka ng snatcher na nahuli, aba ang iba, sumasama sa pagkuyog at paggulpe. Nagkakaisa tayo sa paglaban sa pangkaraniwang magnanakaw. Pero, ang mga political thief, ang siyang ipinaglalaban ng kanilang mga pinagnanakawan. Hindi ba nga
nakikipagtalo pa ng lubos ang iba, ng aaway, nagmumura, at gumagawa at nagpapakalat ng kung ano-anong mga kasinungalingan para lamang ipaglaban at ipagtanggol ang politikong nagnanakaw sa kanila. Ang pangkaraniwang magnanakaw, hinahabol at hinuhuli ng pulis. Pero ang politikong magnanakaw, binabantayan at inaalagaan ng mga pulis. Ang pangkaraniwang magnanakaw, gusto natin, kulong agad. At kadalasan nga, nanghihimas ka agad ng malamig na rehas na bakal. Nagnakaw ng corned beef na dilata, ng gatas para sa sanggol na anak, kulong ka kaagad. Nagnakaw ng 10 kilo ng mangga, maghanap ka ng pampiyansa. Kundi, kulong ka. At walang agad-agad na lumalantad na abogado para ipagtanggol ang pangkaraniwang magnanakaw. Pero, ang politikong magnanakaw dapat dumaan sa due process. Nalantad na ang katotohanan sa kung ano-anong pagdinig. May mga tao ng tumistigo. May mga nabawi ng ninakaw na yaman. May mga nabawi ng perang umano'y ninakaw. Pero hindi pa rin nakukulong. Kasi naman, ang mga politikong magnanakaw, sa laki ng perang kanilang kinulimbat at ninakaw ay kayang kumuha ng mga pinakamahal na abogado. Mga abogadong batikan. Hindi sa galing sa batas, kundi sa galing gumapang. Gumapang ng hindi pa ibabaw, kundi pailalim. Nung sila'y walang patumangga sa pagnanakaw, sila'y malulusog. Pero kapag sila'y nabuko, agad silang nagkakasakit. Nauupo sila sa wheelchair. Minsan may suot pa silang neck brace. At ipinapasok sila sa mga mamahaling ospital. Ang pangkaraniwang magnanakaw, kapag nahuli, kadalasan nakayuko at nagtatakip ng mukha. Ang political thief, kapag nabisto sa kanyang pagnanakaw, sila pa ang galit at mayabang. Ang pangkaraniwang magnanakaw, kapag nasentensyahan ng tuluyan, diretso ka agad sa bilibid. Ang mga politikong tulisan, kahit na nasentensyahan, ay patuloy na makikipaglaban sa hukuman hanggat abuti ng kanyang katandaan. At kapag matanda na, sila'y hihirit pa sa kataas-taasang hukuman. Hindi na kayo naawa sa matanda. Huwag niyo na kaming parusahan. Ngunit ang pangkaraniwang magnanakaw, kinamamatayan na po sa loob ng bilibid ang kanyang sentensya. But wait, there's more. Ang pangkaraniwang magnanakaw ay tinatawag nating mga hoodlum, pusakal, kriminal at kung ano-ano pa. Ngunit, ang politikong magnanakaw, ang mga kawatan na nagpapanggap na lingkod bayan, ang mga tulisan sa kaban ng bayan, hindi ba't ang tawag natin ay honorable? At kapag sadyang tayo ay tinalikdan ng tadhana, tatawagin mo pa siyang Your Excellency.